mga viewers ng www.icmtv.com. Ito po si Ars Sampana. Magbabahagi ako ng balita sa inyo mula po sa Aksisa ng Bayan. Particular po ang drug situation dito sa ating bansa. At sisimulan natin po sa Bulacan, kung saan may nahuling napakalaki o big clandestine drug laboratory. Shabu Laboratory, I mean. At ang nakahuli po rito ay 3 pulis. Sila po PO2 Darlie Rivelon, PO2 Jose Uring, at si Teniente Art Gatmaitan, ang hepe po ng Anti-Crime Office sa Giginto, Bulacan. Binigyan po sila ng award ng PDEA o Philippine Drugs Enforcement Agency dahil po sa kanilang kabayanihan, dahil hindi nila nilintana ang anumang panganib, mapunta na sila at makuha nila ang Shabu Laboratory na napakalaki na nagpuproduce ng 1 billion pesos every month. Napakalaki po nito at ito po ay kanilang nahuli sa tulong din po ng mga PDEA operatives at local police operatives, kung saan nakakita sila ng napakaraming shabu paraphernalia at shabu mga chemicals po na ginagamit sa shabu, at meron pa rin po mga panibago o bagong mga nakalalabas na mga chemicals dito sa ating bansa. Sila Riolon po at saka si Uring and Gatmaitan ang siyang naging lead agents. Sa pamamagitan po ng isang bypass operation ay nakuha nila si Xu Leo alias Peter Lee, na isang chemist at isang veteran na gumagawa ng iba't ibang klaseng mga illegal drugs tulad po ng ecstasy at ng ketamine. Yan po ngayon ay nakapiit sa detention cell ng PDEA. Binigyan din po ng reward o award ang 3 pulis na maaari po silang ma-promote mula sa kanilang posisyon ngayon ng local police force na pinangungunahan po ni Police Director Joel Orduna, at ito nga po si Director General ng PDEA na si Arturo Cacda at si Director Derek Carion ng PDEA ay masaya dahil sa nangyari, at nagpapasalamat sila sa 3 pulis dahil mula sa pagkakahuli sa Giginto, Shabu Lab ay nakapunta naman ang mga authorities at nalaman nila ang existence sa Sinaloa drug cartel na galing pa sa Mexico. Yan po ang ating balita mula dito po sa Aksisa ng Bayan, at mamaya po itatalakayin pa natin ng ibang mga kaugnay na balita tungkol dito sa Shabu Laboratory na nahuli po sa Giginto, Bulacan. At yan po ay nagsasabi na ang drug situation sa ating bansa ay hindi pa nakokontrol. Ito talaga ang major problem, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Ito po ang tinatawag po talaga na plague na talaga po sumisira sa mga kabataan, hindi na sa kabataan, kundi pa sa mga mamamayan ng bawat bansa dito sa Asia at Amerika at iba pang dako sa daigdig. Ngayon po dito po sa Pilipinas ay meron pong nag-exist o meron po dito tayong mga tinatawag na international syndicate na nagbebenta po sila ng mga droga, illegal na droga mula sa triad. Ngayon po pinasok naman po tayo na Sinaloa drug cartel sa magaling sa Mexico, at nagpapasalamat po tayo dito sa 3, kila Rio Hilon, Uring at Gatmaitan, dahil kung hindi nila natalisod o nakita at nag-surveillance sila dito sa ating malaking Shabu Laboratory sa Giginto, Bulacan, ay hindi natin malalaman na meron pala nag-i-exist na Sinaloa, Mexico drug cartel, at marami na po sinisira dito na hindi lamang po mga mahihirap na mga mamamayan, kundi pati na rin po ang mga mayayaman na mamamayan dito. Kamakailan lang po, kaugnay po ng pagkakatimbog dito sa malaking Shabu Laboratory sa Giginto, Bulacan, ay nakita rin naman ng mga authorities at na-arresto nila ang iba pang mga Canadians at mga Mexicans at iba pang mga foreigners na sila po ay nagko-control o nag-ooperate para magbenta naman ng ibang klase namang mga droga dito sa ating bansa. Ang kanilang problema ayon po sa ating pong mga NBI agents na sa Anti-Narcotics Division, nahihirapan din sila na pasukin ng mga ito sapagkat well-guarded po ang mga clubs ngayon na nagbebenta ng mga droga na ito. Yan po ang latest na pangyayari, at tayo po ay nakikiisa sa ginagawa ngayon ng ating otoridad, at kinakailangan po talaga na itong ating pagkipaglaban sa drugs, hindi lamang ito
sole or exclusive work ng ating mga alagad ng batas, kundi kailangan din po natin ang community support. Kailangan din po natin ang citizens network para po malaman natin kung ano po ang nangyayari dito sa ating bansa. Kaugnay po nitong salot na droga sa ating lipunan. Yan po talaga mga kaibigan ang dapat nating gawin ngayon at ang Husisa ng Bayan ay nakikisa at kami po dito sa Husisa ng Bayan program sa www.ictv.com ay pinukongratulate namin si Dario Rolon, Uring at Gatmaytan dahil sila po ang nagsimula para po mapunta ang mga authorities sa mga malalaki pang mga drug syndicates sa ating bansa tulad po ng Sinaloa, Mexican Drug Cartel, bukod po sa Triad International Drug Ring na nandito na rin dati sa ating bansa ay lubos po natin sila binibigyan din natin ng pagpupuri mula po dito sa Husisa ng Bayan. Kami po ay proud sa inyo sapagkat kayo po mga Bulakenyo ang nagsimula po ng paghuli o para po makuha natin at ma-arrest natin ang mga malalaking drug syndicates dito sa ating bansa. Yan po mga kaibigan ay nagpapatunay lamang na kinakailangan talaga nating maging vigilant para po sa pagsugpo ng ating salot na droga dito sa lipunan. Kaya natutuwa naman kami dito sa Husisa ng Bayan at dito po sa www.ictv.com na kayo po ay merong mga pulis, 3 pulis na katulad po nila Riordan, Uring at Gatmaytan nagsimula at nagbukas ng mata ng mga otoridad upang sugpuin itong ating drug syndicate o itong ating drug situation na problema talaga ng lipunan. Nalalaman po dito sa Husisa ng Bayan na hindi po talaga dapat na huminto tayo sa pagsugpo sa droga, sa salot na droga sa bansa dahil kinakailangan ito sa perpetual problem na po ito. Sa katunayan po mga kaibigan, mga viewers nitong ictv.com ay nakita po natin na meron tayong mga na-receive na report mula sa ating mga kaibigan sa ibang bansa at nalaman po natin na dito, hindi lamang po rito sa Pilipinas nangyayari dahil meron po rito international drug ring kung saan ang mga ito ay talaga pong big time sapagkat dito sa Pilipinas lamang ay 250 billion pesos industry ang drug at mahirap po talagang buwagin yan. Kaya kinakailangan din talaga natin ang malaking suporta mula po sa ating gobyerno at maging sa mga mamamayan. Kaya ito pong ating international drug rings na ito ay sila, nakatutok po sila dito sa tinatawag na GOD, God. Kung akala po natin ay Diyos ang kanila pong sinasamba. Hindi po. Ang Diyos nila ay God. Ang G po ay ibig sabihin ay gold. Ang O po ay ibig sabihin ay oil. At ang D ay drug. God, oil, drug. Ito po ngayon ang inusundan ng mga international syndicates. Sila kumukuhaan sila ng ginto upang maibili naman nila ng droga. At pinagbibili nito at oras na sila ay magkaroon ng malaking pera ay magkakaroon sila ng money laundering operation at ito ay gagamitin nila sa iba pang mga negosyo. Katulad po nga dito sa Pilipinas ay nakapasok na po rito ang mga money launderers at ginagamit na po ang drug money. Maski na po sa politika ay napapasok na po ng mga drug syndicates at napapasok din po ang kapulisan at ating po mga local authorities. Meron po tayo nababalitaan na talagang mga local authorities na siyang protector nitong mga drug syndicate na nandito sa ating bansa. At kinakailangan mga kaibigan, tayo ay maging alert o alerto tayo para masugpo po natin ang salot na ito sa ating lipunan. Ito pong salot ng droga sa ating bansa. Mga kaibigan, nagkaroon din po tayo ng malaki rin pong koneksyon sa pagsugpo ng droga nito. Noong pong mga ilang taon na nakakaraan, ang inyong pong lingkod ay napasama din po sa pagsugpo sa droga nito at noong pa man ay malaki na ang problema ito ng ating bansa. Sa ngayon po ay natutuwa kami dahil meron po 3 pulis. 3 pulis na katulad nila Rio Rolon, at ni Uring at Teniente Gatmaytan na sila yung mga tao ni Higinto Mayor Ambrosio Boy Cruz na siya nagbigay sa kanila ng reward din kasama po ang ABC President na si Cesar Teta Mendoza at ang Santa Rita
barangay captain na si Ponching Sampana Pingol. Sila po ay natutuwagan dahil natutupurin ang malaking Shabu Laboratory dito sa ating bansa. Samantala po ay bago po tayo magpatuloy sa ating balita ay bibigay po namin muna sa inyo ang isang station break. Magandang umaga ulit sa inyo mga televiewers o viewers na www.icentv.com, Usisa ng Bayan. Katulad po na aking tinalakay kanina, kinakailangan talaga tayo ay magsama-sama na, community and police entities ay labanan po natin ang salot na droga dito sa ating bansa. At nalalaman po naman natin na ito ay isang problema hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi maging po sa ibang dako o sa ibang sa foreign countries, tulad ng US at Mexico. Nabanggit po natin ng Mexico kanina, ito po ang katulad ng Sinaloa Drug Cartel na matapos pong mahuli nga ang malaking drug syndicate o malaking drug clandestine laboratory sa Santa Rita, Giginto, Bulacan, ay nalaman po ng iba pang authority, particular ang National Bureau of Investigation, na meron pang nag-i-exist na napakalaki o napakamahal na droga na kung tawagin na MDMA. Ito po tinatawag na methylene na dioxide. Ito po ngayon ang paborito ng mga anak ng mga mayayaman at mga operators po nito ay mga kasama po sa Mexican cartel at sa Canadian drug syndicates, at sila po ngayon na nag-maintain itong operation ng MDMA, at ito po ay binibili ng mahal sa mga club, sa mga pangunahing mga exclusive clubs na kung saan ang mga may-ari o ang mga customers o clients ay mga mayayaman. At hindi ito po basta-basta mapapasok ng mga otoridad tulad po ng National Bureau of Investigation. Nalaman po natin ito kay Ginoong Isidoro ng Anti-Narcotics NBI section na nahirapan sila sa pagpasok dahil napakarami pong gwardiya. At ang mga gwardiya po ito na inuupahan po ng sindikato ay malaki ang kanilang sweldo para hindi po makapasok ang mga katulad ng mga operatives ng NBI. Hindi po dapat ganyan mga kasama, at nananawagan po naman ako doon sa mga kasabot ng mga Pilipino o yung mga gwardiya na huwag naman nila ipagpalit ang kanilang prinsipyo para lamang masira itong mga anak ng mga mayayaman nito o anak pa ng iba pang mga kahit na hindi mayaman ay nagiging biktima nitong MDMA. Ito po ang new ecstasy na talagang napakamahal po at mga nakakabili lamang ay mayayaman, pero gumagawa na po ng paraan ng sindikato upang maibaba po ito sa grassroots entities para po makabili maski yung mga mahihirap. At gumagawa po sila o minomodify po nila itong drugs nito dahil kung mababalitaan ng mga mahihirap na ginagamit ito ng mga mayayaman ay gusto na rin nila itong gamit. At ang isa pa dito, kaya po ito ay popular sa mga gumagamit, ay napakademonyo po nito talaga mga kaibigan, sapagkat hindi mo ito matitrace sa blood ng mga gumagamit. Kaya kahit na po anong drug test ang gawin, negative pa rin ang lumalabas. Kaya ito po ang dapat pag-aralan natin kung paano po natin lalabanan at madidetect po natin ang MDMA sa katawan ng isang tao. Baliwala na po ngayon ng shabu dahil ito po ay madali pong madetect at makita lamang po ito ay nagpa-positive na ang mga gumagamit. Pero sa MDMA mga kaibigan ay kailangan po natin itong malaman natin kung paano po natin ma-neutralize, at sapagkat malaki na po ang kinikita ng sindikato at malaki na rin po ang nagiging damage nito sa mga anak ng mga mayayaman dahil sila po ay nagkakaroon po sila ng mga ibang klaseng pag-iisip, nagkakaroon po sila ng konting brain damage at konti lamang pong diferensya, sila po ay nagiging violent. Kung nababalitaan niyo po yung mga ibang mga nagmamaneho ng mga fast car ay nadidisgrasya, nakakadisgrasya. At yung pong nabalitaan po natin na pinagbabaril po ang mga kasamahan po ng maski na po yung apo ng ating komedyan na si Willie Nepomuceno ay naging biktima po, at napagalawan po natin na suspected mga MDMA user ang mga bumaril doon sa
apo ng aking komedyante si Willie Nepomuceno. Kaya tama lamang itong komedyante na magsabi na what is happening to our country. Itong pagpasok po ng Sinaloa, Mexican drug cartel na naumpisahan po at nalaman po ito, pasalamat po tayo dun sa 3 pulis sa Giginto na siya po principal para ma-raid po ang malaking clandestine shabu or drug laboratory sa Santa Rita, Giginto, Bulacan, sina PO2 Darlie Riolon, PO2 Jose Uring at si Teniente Art Gatmaitan, ang head po ng anti-crime office sa opisina po sa tanggapan ng ating Giginto Mayor Ambrosio Boy Cruz. At marami pong natutuwa dahil kung hindi sa kanila ay hindi po natin malalaman ang existence nitong ating salot na Sinaloa, Mexico drug cartel. At doon po nila nakita ito sa isa pong farm ni dating Governor de Viste na Batangas, doon po sa Lipa, ay na-discover nila ang existence nito at dito nga nagpupugal o nagbabase itong Mexican drug cartel at marami na po silang kinikita. Tama lang po na sa isang taon po kumikita sila ng 250 billion pesos at sapat na ito kung ito ay kanila pong mag-bribe o masuhulat po ang mga pulis. Hindi lang po lahat ng pulis ay nagagawa nila ng gano'n, ang mga otoridad. Pero sa report po, sa confidential report po na nakuha natin sa office po ng National Bureau of Investigation at nai-report na rin po sa media, ay talaga pong salot nitong MDMA at ito ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga nahuhuli na sinasabing bangag sa droga ay lumalabas lagi na negative at nagtataka po ang ating mga kagawad po ng crime laboratories kung bakit hindi nila makita samantala nakikita nila sa mata na sa iba pang mga trace na sila ay bangag sa droga pero wala pong lumalabas sa kanilang dugo na sila ay positive sa droga. Kaya sila po ay nakakawala at itatawanan lang po ang ating mga kawawang mga alagad ng batas. At kailangan tumulong po tayong mga mamamayan kung paano po natin masusud po ito at mahuhulihan po at ma-neutralize ang Sinaloa drug cartel dito sa Mexico. Ang tungkol po dito sa droga ay naisulat na po natin ito at may lumabas po ito sa atin sa Usisa ng Bayan at mababasa niyo po yan at kasama po natin dyan ang ating publisher na si NCF Susan Labra Paderon at bawang mga kasama natin sila Henry Macabali at ang ating din pong associate publisher na ang ating pong kasamang si Kajeri. Kajeri na po tatawagin natin dahil ayaw po niya magpakilala basta. At ito nga po, ang usisa ng bayan ay marami po itong nilalaman at kailangan mabasa po ninyo. Nandito rin po pang mga paksa, hindi naman po tungkol sa droga, kundi maski po sa Sulu Sultanate, North Borneo, Traditional and Cultural Kingdom, at iba pang mga exposés and stories na dito lang po ninyo mababasa. At yan nga po ang balita natin mula sa Usisa ng Bayan at ating po dinalakay principally ay tungkol sa droga dahil po sa nangyayari ngayon at dahil po sa nakikita natin na ating mismong mga taga-NBI ay nahihirapang pasukin ang mga operations bases o yung mga clubs, exclusive clubs kung saan nandun po yung mga mayayaman at na siya pong gumagamit ito at nagiging biktima po ng itong MDMA. Para pong MMDA ito, MDMA po ito. Ito po ang tinatawag na methylene dioxide. Ito nga po ay nakakita na po tayo ng example ito at simple lang. Kaya pagkatapos po nito mga kaibigan ay tatalakayin ko po naman dito tinanggap natin text message. Naka-receive tayo ng text message mula sa isang kakilala ng televiewer. Nalalaman po nila tungkol po dito sa ating report sa www.isintv.com Usisa ng Bayan. At ito ho ay sinabi ko ito sa text. Hindi po ba noong 1997 ay kayo rin po ay nasama ron sa isang kaso kung saan nandun po si Senator Vicente Tito Soto at maski pa yung iba pang mga na kayo po ay tinaguro ang mga drug protectors. Hindi po kami mga drug protectors ng mga panahon na yun. Kasama po si Senator Vicente Tito Soto na siya po chairman ng committee o anti-drugs committee sa Senate noon
at napagkamalan lang po siyang gano'n dahil daw po ito sa isang political demolition job. At ang sasabihin ko na po dito, si Secretary Tito Soto at Senator Tito Soto ay naging head po siya ng Dangerous Drug Boards at ako po ay naging consultant niya doon po sa nasabing tanggapan at nalalaman ko po na talagang si Secretary Soto ay talaga po devoted siya para po maalis o masupo natin itong salot na droga sa ating bansa. Sa katunayan ito, dun sa nag-text sa akin na kumpare ko na nakakaintindi rin, ay tinatanong din niya kung ano na nangyari sa kaso noon nila Parenya, Ray Parenya at ang isang drug lord din na kung tawagin ay si Chongco, si Alfredo Chongco na suspected triad leader dito sa bansa at si Lawrence Wang. Meron na po silang files at ito po ay ating po sinusulat sa ating libro na madali na pong lumabas tungkol po sa Philippine Drug Underworld at nandito rin po pa ang mga ibang paksa na makikita ninyo. Sinimulan ko na po ang talakayan nito dito po sa ating pusisa ng bayan at dito na rin po sa programa ng www.icintv.com o Sisa ng Bayan ay narinig naman po ninyo na ang bago po ngayon na popular ngayon na drug syndicate ay ang Sinaloa Mexican Drug Cartel. At ito po ay natuklasan din po ang MDMA dahil po doon sa pagkakahuli sa malaking syndicate ng mga nagpapatakbo ng Shabu Laboratory or illegal drugs sa laboratory sa Santa Rita, Giginto, Bulacan. Kung saan 3 pulis po na dapat talagang bigyan sila ng award at mabigyan pa sila ng mga benefits at promotion. Ito po ay sila, niulit ko po, si PO2 Darby Riolon, PO2 Jose Uring at si Teniente Art Gatmayta na head ng Anti-Crime Office sa tanggapan ni Mayor Ambrosio Boy Cruz. At diyan po mga kaibigan ay mapabuti sa inyo na kinakailangan po talaga magsama-sama tayo, hindi lang po mga kapulisan, kundi tayo na rin po mga mamamayan ay magsama-sama para po sugpo natin itong salot na droga sa ating lipunan na sumisira po hindi lang sa mga mayayaman kundi rin po sa mga grassroots entities. Yan po ang aking sagot. So sa nag-text dito na kasama ko at bago ko natin matalakay muli itong ating balita ay magkakaroon muna tayo ng station break ulit mga kaibigan. Salamat po. Magandang umaga po ulit sa inyo mga televiewers o viewers ng ating www.icintv.com. Dito po sa Sisa ng Bayan ay narinig na po ninyo ang ating binalita tungkol sa sitwasyon ng ating drug problem po dito sa ating bansa. Ang tatalakayin po naman natin ngayon ay yung protection po nitong ating lipunan laban po sa mga salot ng drug nito sapagkat kinakailangan po tayong lahat ay magsama-sama. Huwag na po tayo basta aasa naman tayo sa kapulisan dahil sila rin ay nangangailangan din ng assistance o support ng mga local civilian authorities at mismo tayong mga mamamayan. Pwede po kayong maging Citizens Police, mag-form po tayo ng Citizens Police Network at kami po dito sa www.icintv.com o sa Isa ng Bayan ay nakahanda po kaming makipag-ugnayan sa inyo, sumama sa inyo para po sa isang operation para po masugpo natin ang salot na droga dito sa ating bansa, particular po ang mga operators mula sa Sinaloa Mexican Drug Cartel na nagbebenta ngayon ng MDMA na droga na siyang kapalit ngayon ng ecstasy sapagkat ito po ay popular dahil kapag ito'y tinake nyo ay hindi po kayo nagiging positive sa drugs. Pero meron po pala dyan, ayon po dito sa ating nakausap, na meron pala dyan na formula para po malaman natin kung nag-take sila ng MDMA. Hindi po pala yan isang drugs na talaga pong hindi natin madidetect sa ating blood. Meron palang ibang paraan
medical procedure para malaman po natin kung ito pong MDMA ay matidetect sa katawan ng tao. Kaya ang gagawin na lang po natin ay makipag-ugnayan po tayo sa mga otoridad at tayo pong mga mamamayan mismo ay magsama-sama at magkaroon po tayo ng Citizen Police Network o mga volunteers na kung meron po tayong mga vigilante ay maging vigilante po tayo against drugs na hindi naman po tayo kinakailangan mag-commit ng violence, kundi kinakailangan lang po natin ay tutukan natin ito at tukuyin natin at maging o man-neutralize ang malaking drug syndicate dito sa ating bansa. Drug syndicate ng shabu, ng ecstasy, at ng MDMA at marijuana. Tungkol naman po sa marijuana, doon po sa Amerika ay sinusolve na nila ang problema ito at ginawa na po nila legalize ang paggamit ng marijuana para po maalis na po at ma-solve nila ang problema. Dito sa Pilipinas ay hindi pa natin gagawin yan dahil ang marijuana po ay illegal pa rin per se dito sa ating bayan. Ang kinakailangan na po natin dito ay maprotektahan po natin ang bawat isa, ang citizenry, ang mamamayan sa pamamagitan na rin ng kilos mamamayan o kilos masa laban po ito sa ating salot na droga sa bansa sa tulong na rin po ng ating kapulisan. Dito naman po sa mga kapulisan, hindi naman po lahat sila ay nasusuhulan ang nabibigyan po ng mga drug syndicate, yung natawag pong patong. Katulad po ng tatlong pulis natin sa Giginto Police Station sa Bulacan na sina PO2 Darby Riholon at PO2 Jose Ureng at si Teniente Art Gatmaitan na head ng Anti-Crime Office ng tanggapan ni Giginto Mayor Ambrosio Boy Cruz. Sila po talaga ang mga nakadiskubre itong ating malaking Shabu Laboratory doon po sa Santa Rita, Giginto, Bulacan. At mula po doon ay nahuli nga po ito si Peter Lee Tan, 39 years old na chemist at alaga po ito ng triad at magaling po itong mag-formulate ng mga droga. Partikular na rin po itong mga ketamine, ecstasy at maging ang MDMA. Patunayan po, nasagap po natin ng isang confidential information na mula sa pagtanong dito kay Peter Lee ay nalaman po natin ang existence ng Mexican drug cartel, ang Sinaloa drug cartel, na siya pong principal na nag-ooperate po doon mismo po sa farm po ni ex-governor Jose Leviste ng Batangas, doon sa Lipa City. Nalaman din po natin ito mula po sa ating contact po sa National Bureau of Investigation, doon po sa anti-narcotics section kasama Isidoro, na talaga pong ang pagsugpok po dito sa mga gumagamit ng MDMA na mga exclusive clubs kung saan nandun po ang mga users ay hindi basta mapapasok dahil po gwardiya dito at ang mga gwardiya po ay malalaki ang sweldo mula po sa drug syndicate. Dahil hamak mo nga naman 250 billion pesos a year industry ito at sobra pa. At nakakagamit pa sila at mayroon pa silang negosyo dito sa bansa at nagagamit pa nila ang money laundered or drug money sa pagtayo ng pang negosyo na lalo nakakadagdag sa kanilang kapital at na bibigyan nila ng suhol ang ating mga local authorities. Pero hindi naman po lahat ng mga police at lahat ng authorities ay tumatanggap ng suhol. Meron po tayong mga pulis na tulad po nitong tatlong outstanding policemen mula sa Giginto na sila PO2 Darby Riholon, PO2 Jose Ureng at Teniente Art Gatmaitan ng Office ng Anti-Drug sa tanggapan po ni Giginto Mayor Ambrosio Boy Cruz sa Bulacan. At sila po ay dapat po natin maging role model po ito ng mga kapulisan. At ibig sabihin po nito, mga kaibigan, mga viewers po ng www.scentv.com. Mula po dito sa www.ictv.com, visa ng bayan,
ay sasabihin po natin na mga kapulisan ay dapat din natin tulungan at magkaroon po ng pagsasama-sama ang mga mamamayan upang magkaroon po tayo ng isang community network of citizens police. Kung meron po tayong mga citizens journalists, ay magkaroon din po tayo ng citizens police na pwede po mag-conduct ng citizens arrest laban po sa mga operators ng illegal na droga sa bansa. Kaya po mga kaibigan, masama-sama po tayo, mas dito po sa usisa ng bayan ay tutulong po sa inyo upang kumilos po tayo, magkaroon po tayo ng operation. Yan po ang nakalagay din dyan, nakasaad po, hindi lamang po dito sa ating usisa ng bayan na news, na pwede nyo po itong makuha dito po mismo sa tanggapan. Kung meron po kayong request, makakuha kayo ng kopya, ay bibigyan po kayo dito at pasatanapin lamang po ninyo ang sino mang staffer ng www.ictv.com. At tungkol naman po dito sa ating librong kasalukuyan pong nililimbag, ay marami po kayo mababasa ro na hindi pa ninyo nababasa sa ibang libro sapagkat tayo po ay nag-research, nagkaroon po tayo ng investigative reporting tungkol po dito sa mga nangyayaring na ginagawa ng mga international drug syndicate sa ating bansa. Dito po bumabaksak ang ating mga malalaking volumes ng drugs sapagkat tayo po ay isang archipelago, 7,100 islands po tayo at kahit ano dyan ay pwedeng pasukin. Mismo po itong PIDEA nagsasabing hindi nila full control ang pagpasok dito ng mga droga dahil napakarami po sa ating mga backdoors sa Mindanao, sa Visaya, sa Luzon ay pumapasok po itong mga chemicals. Hindi lang po ang mga chemicals, hindi mga yari na po mga droga tulad po ng MDMA. Kaya po ngayon po ay natawagan po ang ating kapwa mamamayan ang Ofisa ng Bayan po dito sa www.ictv.com ay nakahanda po makipagtulungan sa inyo at kumontak lang po kayo dito at kami po ay welcome po kayo dito sa amin at bibigyan po namin kayo ng mga information, ng mga iba pang tip kung paano ang gagawin ninyo. At siya nga po pala, gusto rin natin ma-congratulate ang ating PIDEA o ang Philippine Drug Enforcement Agency sa ilalim ni Director General Arturo Catgap at sa kanya pong Director Derek Carrion ng Public Information Office dahil po sa mga accomplishment na ginagawa nila upang masugpuan ang drug problem ng bansa. Hindi po sila tumitigil sa kanilang katatrabaho sapagkat monitor po naman natin ang kanilang mga report o accomplishment sa Visaya, sa Luzon, sa Mindanao ay lagi po nire-report po ito ng ating kasama na si Director Derek Carrion ng PDEA Information Office. Katunayan po, marami po tayong mga na-receive ng report mula sa kanila na patunay lamang na hindi sila tumitigil sa pagkampanya na laban sa salot na droga dito sa bansa. Ngayon po, ito ng mga ating mga tatalakayin, mga kasama o mga televiewers at kasubaybay ng www.ictv.com, Usisa ng Bayan, ay tungkol po naman ito sa ating mga ginagawa po ng mga ibang citizens na nakaalam na at civic conscious na sila at katunayan po tumawag dito sa ating green na sinasabi na nakahanda na sumama sa ating Citizens Police Network. Yan po ang talagang dapat na gawin. Kailangan maging matapang ang citizenry laban dito sa droga sapagkat ang droga po ang isa sa mga umuugit para maging powerful ang isang sindikato. Bukod po sa sinasabi nila dito sa GOD, Gold Oil Drugs. Ito po ang pinakamatindi na hinahawakan sa atin ng international syndicates at kasabat na po ang mga kapwa Pilipino natin na hindi po sila nanghihinayang na sirain po ang buhay ng mga mamamayan natin sa pamamagitan po ng gagawin sila ng mga addict at magkaroon sila ng addiction sa mga drugs nito, particular po sa MDMA na kasalukuyan po nagiging popular at para po itong hotcakes na binibili po ng mga kabataang may yaman dahil sila po ang may pera at tumatabo naman ng na higit na 250 billion pesos a year ang mga nanitong sindikato katulad po ng Sinaloa drug cartel mula sa Mexico. At inulit ko po, na-discovery ko ito pagkatapos po ng huli ang mga operators ng malaking drug laboratory doon po sa Santa Rita, Ginto, Bulacan. Ito nga pong tatlong pulis na dapat talagang papurihan na sina PO2
Riolon, PO2 Uring, at Teniente Gatmaytan ng Giginto Police Station sa ilalim po ni Mayor Ambrosio Boy Cruz Jr. Inulit ko, pinagpupurihan namin kayo, kami dito sa www.icintv.com, kasi sa ng bayan ay nagpupuri at pinagmamalaki namin kayo. At ganun din po ang mga iba pong mga agents sa mga operatives ng PIDEA na sila gumaganap sa kanilang mga tungkulin at hindi po sila nagpapabaya at hinuhuli rin po nila ang talagang mga salot dito sa ating lipunan na tagadala po ng illegal na droga sa ating bansa. Kaya ngayon po ay sa ngayon pa lang po ay nasasabi po kami dito sa www.icintv.com kasi sa ng bayan na kami po ay kaisa ninyo sa pagpuporm po ng ating organization o yung citizenry natin ng Citizens Police Network para po magkasama-sama tayo, masamahan po natin ang ating kapulisan, ang ating local authorities. At yan din po ang naalala ko na sinabi sa atin ng ating kaibigan na si Senator Vicente Tito Soto III, ang ating pong magiting na ama ng dangerous drug board noon. Sa katunayan po, siya po isang campaign, isang text ka lang. Ang ano po ito ay tinetext po ng mga nakakita sa mga drug pushers sa kanilang komunidad ang DDB, ang Dangerous Drug Board, sa pagpagnayan po sa iba mga asosasyon. Pwede rin po natin ulitin ito dito po sa icintv.com at kasama na rin ang Ofisa ng Bayan staff para po matanggap po namin ang inyong pong isang text ka lang message. Sapagkat ito po ang panlaban natin. Kailangan magkaroon po tayo ng text brigade. Text po ito ang mga messages ninyo tungkol po sa ating mga illegal drug peddlers. At ibibigay po namin sa inyo pagkatapos po ng programa nito at amin po i-anunsyo kung ano pong text number ang dapat yung text at anong pong email address ang dapat inyong i-text o email para po malaman namin ang mga information na gagaling po sa citizenry. Kung wala po ang impormasyon mula sa mamamayan, hindi po makakilo sa mga kapulisan. Kami nga po dito sa media, sa www.icintv.com, Posisyon ng Bayan, ay hindi po kami makakilos kung wala po kayo. Kaya sana po ay magkaroon tayo ng ugnayan, magkaroon tayo ng salimunga sa mga tao na nakakaalam kung ano talaga ang illegal drugs dito sa bansa. At nagpapasalamat din po tayo sa mga officers ng PIDEA at particular nga ang mga officers ng Giginto Police Station tulad nila PO2 Darlie Riolon, Jose Uring at Teniente at Gatmaytan ng Anti-Crime Office ni Giginto Mayor Ambrosio Boy Cruz Jr. Yan lang po mga kasama ang ating pong tinalakay ngayon at bukas po alas 10 hanggang alas 12 po ng tanghali ay makakapiling naman po ninyo ang Usisa ng Bayan dito po sa www.icintv.com. Thank you very much.